Ongoing po ang ating encounter and mamaya po ay graduation natin mamayang hapon. So we'll be spending yung lahat ng ating afternoon service kasi maganda din po naman, no? Isip ko po na tuwing encounter po natin, magandang pakinggan din po natin ang mga graduation testimonies ng ating po mga disciples. And we'll be doing that po, no? So siguro po konting-konti lang yung word, baka 10 minutes, 12 minutes, ganun lang. And Ate Janet will be sharing to us yung sa mga graduates mamaya, no? By the way, salamat sa lahat, no? Alam kong kahit wala kayo, hindi kayo nag-life guides or wala kayo doon sa ano, in many ways, kasama po kayo sa ating mga network sa pag-pray, sa pagtulong, sa pag-raise ng delegates. Yung iba sa inyo malamang ay naglinis na ng ating mga kitchen, naghugas ng mga platos pala kasi plural, tama? So, yun. Si May Grace, no? Nagvo-volunteer ka na, May Grace, di ba? 5 piraso bang plato yung... anim nahugasan. Jenny, si Celine. 10. 10 plato. Okay, so thank you very much. Palakpan po natin si Lord. Yes. Nakakapagod din po, no? So alam kong lahat tayo ay napapagod at ako din po, lalo na napapagod din po. Ganun po man, it's always wonderful. Ang pagpunta natin sa church, pakikinig natin ng word ni Lord, pagbabasa natin ng word ni Lord is refreshing para sa atin. Sabi natin, refreshing. Yes, napapagod tayo kasi human being tayo. Hindi naman tayo electric, hindi naman tayo machine, hindi naman tayo engine, hindi naman mapapagod. Normal na tayong napapagod. Pero mabuti po ay napapagod tayo para sa purpose ni Lord. Tama po ba yan, mga kapatid? We don't want to spend yung ating lakas in any other way. Gusto po natin kung ano yung mahalaga kay Lord, mahalaga din sa atin. At dahil nga po, ganun po natin ini-spend yung ating time, yung ating lakas, very, very refreshing at saka very, very fulfilling ang paggawa natin ng ministry. Tama po ba yan, mga kapatid? Are you with me? Kaya minsan, pabisi tayo para meron tayong assignment. But nakakatuwa na ginagamit tayo ng Lord. Tama po ba yun, mga kapatid? It's wonderful to be used by the Lord. Para sa akin, yun po ang pinaka-happy ako, no? Para sa akin, ang isang goal ko sa buhay, ma-maximize ang aking buhay. And while the Lord is maximizing my life, every year, I'm so happy. Every month, I'm so happy. Every week, I'm so happy. Every day, I'm so happy being used by the Lord. I don't want to use my life any other way. Amen? Of course, kung kailangan magpahinga naman. Tama po ba yun, mga kapatid? Kailangan maligo din naman. Amen? Once a week. No, maligo po kung kinakailangan, mag-beach kung kinakailangan, relax kung kinakailangan, but mainly, ang buhay po natin ay nakaangkla para sa purpose ng Lord. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Okay. So, okay bang mag-pray muna tayo bago tayo magpatuloy? Father, we thank you, Lord, that you love us so much. It's our joy to love you back and to serve you, Lord, with all of our hearts, our strengths, and our soul. Father, continue, Lord, to speak to us. Most of us, Lord, are tired. Hindi, Lord, hindi kami nagko-complain. At hindi tired, Panginoon, na para bang napapagod kami na nagko-complain, napapagod kami na naiinis. Napapagod kami, Lord, na natutuwa ng aming dahilan ng kapaguran namin ay aming paglilingkod sa inyo. Father, refresh us today because we have more to do, Lord, today and accomplish things for your glory and honor. But of course, Lord, this week, i-refresh nyo din po kami, Lord, sapagkat marami po pong gagawin para sa inyo, para sa kapakanan ng inyong kingdom, Lord God. Speak to us, God, Holy Spirit, sa aming kalagitnaan ngayon, individually, Lord God, and as a family, siguro, Lord, mga marriages, and even, Lord, as a church. Continue, Lord, to be honored and be glorified sa aming pong kalagitnaan. For this we pray with thanksgiving in our hearts, in Jesus' name, and for His sake. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, isa sa mga magandang verse po ito na lagi ko pong binabalik-balikan. Pwede pong basahin natin at the count of 3 sabay-sabay ng malakas. 1, 2, 3, go. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sa amin po, normally po sa aming mga pastor, pag pakiramdam namin tinawag kami ng Lord na magpastor, kadalasan po ang recommendation sa amin, mag-aral kami sa Bible School at mag-aral kami sa seminary. Sa aking case po, pareho ko pong pinag-aralan ng Bible School and seminary. And kung bakit
pinupush ang mga pastor mag-aral ng seminary. Mainly doon po sa seminary, tinuturuan kaming magbasa ng Greek at saka Hebrew. And kung bakit mahalaga po yung matutunan po namin ng Greek and Hebrew, kasi nga po ang Bible ay sinulat sa Greek and Hebrew. Are you with me? And in fact, sa Latin, 3 languages yan, no? Ang Old Testament ay Hebrew and Latin, at ang New Testament ay Greek. At kung bakit pinag-aaralan sa amin yon, although sa tingin ko nung unang panahon ay very boring, at saka hindi ako masyadong gifted sa language, at nahihirapan po ako mag-parse, kasi pinaparse namin yung mga Greek verb, gano'n, adjectives. Nahihirapan ako magganyan, but naintindihan ko po yung kahalagahan nun, no? Kasi, pag ang isang pastor ay nagpipreach ng Bible, at yun naman talaga ang pinipreach, importanteng aralin niya pong maigi yung Biblia, no? Yung grammatical construction niya, yung cultural background or context nating tinatawag, kasi po malaking bagay niya. So kunyari ganito po, sa simpleng verse na yan, may 4 na klaseng sentences. Sabi ng nanay ko nung ako elementary school, may 4 na klase ng sentence: declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory. Yung declarative sentence, the birds are flying. Ibig sabihin, it's a statement of the fact. Lumilipad, sumasayaw si Celine. Tama? It's a fact. Amen. Amen. Naghuhugas si Celine ng 10 plato niyang kinainan. It's a fact. Amen. Amen. Ang tawag ko doon, declarative sentence. Ang interrogative sentence, of course, pagtatanong, Mark, kumusta ka na? Ba't ang gwapo mo ngayon? Amen? Amen? Of course, sasabihin niya sa akin, hindi na nga masyado pas eh. Pa-humble, no? But yun po, interrogative sentence. Number 4 kind of sentence is exclamatory. Sabihin ko, wow! Ang sipag naman ni Grace, ni Mary Grace. Tama po, mga kapatid, exclamatory. Parang pangatlong klase ng sentence po is imperative sentence. Ang imperative sentence is a command or request. Ano po ang imperative sentence? Command, a request. Knowing this grammatical construction, basic grammatical construction, whether English or sa ibang lingwahe, i-apply po natin yan sa Bible na isinulat sa Greek ang New Testament. Sa tingin niyo po, anong klaseng sentence itong verse 18 ng 2 Peter? Anong klase? Declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, or exclamatory? Ano pong klase? Imperative, of course. Sa imperative sentence, it's either a command or request. Sa tingin niyo po, ano po ito? Command or request? It's a command. Tama po kayo. Hindi siya nakikiusap. So kung nakikiusap, pwede mo siyang tanggihan. Silin, pwede ko pang maghugas, pwedeng tanggihan ni Silin. Pastor, may ginagawa po ako. Nagda-dance po ako. Tama, pwede niyang tanggihan kasi request. Pero pag command po, hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kasi pag tinanggihan mo, sinusuway mo yung inuutos sa'yo. Are you with me? Are you with me? Maghugas ka, Jenny. Sabi ni Jenny, ayaw pas. Okay? Kasi nagpapaganda ako at balang araw ako'y mag-aartista. Amen. So ayaw niya, mga kapatid. So, ano po, pagsuway po yon. So ito po, command or request? Command, of course. So sabi niya dito, grow in grace. Ibig sabihin po, ang growth and maturity, hindi niya pinapasaalang-alang sa atin. Hindi niya tayo pinapaubaya mag-decide ng ating growth at maturity. Mag-grow ako kung kailan ko gusto. Magsisipag ako kung kailan ko gusto. Hindi. Sinituit ni Lord na inuutos niya sa atin para malinaw sa atin kung anong gusto at kalooban niya sa ating growth and maturity. Are you with me? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos talaga na mag-grow tayong lahat. Amen. Amen. At para ma-emphasize niya ng maigi sa atin yan, inutos niya ng maliwanag. Sabi niya, lumago ka. Ito ang ating problema. Most of us are religious people who have been to church, different kinds of church and denomination, especially growing up. Ang problema natin, ang karamihan po nating exposure sa early church, hindi nag-i-emphasize ng spiritual growth and maturity. Sabi mo sa tabi mo, hindi. Kaya pag nung nakilala natin si Lord in a biblical way, sa mas tamang kapamaranan at paglilingkod sa tamang kapamaranan, para manghirap nating mag-shift. Kasi kung anong nakasanayan natin, dinadala pa rin natin sa hanggang ngayon. So kung hindi tayo nag-grow ng unang panahon, lagi ang ating standard ay hindi yung ating experience before. Hindi yung tradition natin before. Ang ating standard is the Word of God. Are you with me? Are you with me? So kung kunyari ang standard ng Word of God natin ginagawa, sakto ang ating ginawa at paggawa ng salita ng Diyos. Ang gagawin natin, ipagpapatuloy lang natin. Sabi mo sa tabi mo, ipagpapatuloy.
Now ngayon kung ang ating ginagawa dati ay taliwas, ibig sabihin po mali kaysa sa standard ng Bible, ang gagawin natin mag-shift. Di ba? So ang ating gawain, kunyari, hindi natin nagagawa ito, pero sabi ng Lord, gawin mo ito, ang gagawin natin mag-shift. Kung ang dati natin ginagawa, hindi natin ginagawa, kunyari yung mag-grow spiritually, pero sabi ng Lord, mag-grow ka spiritually, ang gagawin natin mag-shift. Sabi natin, shift. Are you with me? Are you with me? Kaya nga, alam niyo po ba, nung unang panahon ni Martin Luther, ang naging kalakaran po ng mga churches ay tradition. So kung ano yung naintindihan nila noon, naipasa sa kanilang parent, ipinapasa lang. Sabi ni Martin Luther, tradition na lang ang ating ginagawa sa simbahan. Dapat hindi. Dapat ang ating sinusundan ay salita ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Kasi dati-rati, tradition na lang kung anong napasa ng lolo doon sa tatay, sa anak. Kung ano nilang pag nakita nila pag-intindi. So, marami na pong variation, marami na pong compromises, marami pong hindi nagagawa kaysa sa Old New Testament. Sabi ni Martin Luther, hindi, kasi palabas na po siya ng Bible. In fact, nagsusulat po siya ng Bible sa Greek, no? Kaya niyang magsulat noon. So sabi niya, magbasa tayo ng Word of God at hayaan natin ang Word of God na siyang mag-speak sa atin, mag-determine ng ating lifestyle. Kaya nangyari po yung Reformation. Sabi natin, Reformation. At bunga po ng Reformation, sa ating pong church history, nilagay po ang pulpit. Kaya pag makita po natin sa mga evangelical churches, lagi pong ganito. Ang pulpit ay nakasentro sa pananambahan. Are you with me? Pag pumunta kayo ng mga evangelical churches, whether that's Baptist, Pentecostal, kahit ano po, Assemblies of God, kahit to basta Evangelical Baptist, Presbyterian, kahit anong klaseng church yan, basta evangelicals, laging ang pulpit nasa gitna. Sabi natin, bakit po kaya? Kasi nga po, dati-rati, isinapwera na ang salita ng Diyos. Tradition na lang ng tao at ng mga church fathers ang nasusunod. So lumayo na sila ng lumayo ng husto sa purpose ng Lord. So sabi ni Martin Luther, teka, ang dami na nating compromises, ang dami na hindi ginagawa na pinapagawa sa atin ng Bible. So dapat, ang Word ni God, tuwing nagmi-meeting tayo, sentro sa ating pananambahan, sentro sa ating buhay ang salita ng Diyos. Let the Word of God speak sa atin at kung anong sinasabi ng Bible, i-align natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Are you with me? And that's the same until now. That's the same practice that we do until now. So every Sunday, nag-gather po tayo rito. I don't share my opinion. Are you with me? Are you with me? I have many opinions about many things and many topics, but I don't share my opinions. What I share is the Word of God. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? That's why I study from Monday to Saturday so that I can preach the Word of God. So, sa atin tuwing naririnig po natin ang Word of God, lagi po natin gagawin ang salita ng Diyos yon, i-align ko ang buhay ko kung hindi siya naka-align. Pag ang ginagawa natin mali, ang gagawin natin, igawa natin yung tama, base sa salita ng Diyos. Kung ang ating ginagawa naman ay ina-affirm ng salita ng Diyos, ang gagawin natin, ipagpatuloy lang natin at magre-rejoice lang tayo na mayroon tayong privilege na maglingkod at mamuhay para kay Lord. Amen? Amen. So kamukha dito, no? Generally po, tayo as a church, kasi nga po ako, hindi naging intentional ang aking spiritual maturity. Salamat sa tatay kong pastor, ginawa niya ang kanyang the best para sa pagpapastor sa amin. And of course, siyempre, kahit gawin mo naman ng best mo, hindi pa rin yan perfect. Balang araw, pag ako'y namatay, ginawa ko ang aking best, malamang hindi pa rin yan perfect. Are you with me? Are you with me? But, salamat sa tatay ko na pinagigihan niya ang kanyang pagpapastor. But again, nakita ko po sa maraming strengths ng aming church, ng tatay ko, ang isang weakness ay walang intentional discipleship. Kaya ako napariwara ang buhay ko, nag-drugs po ko, mali, ang dami kong maling ginawa. Hindi dahil sa gustong manira ng buhay ng tao, kundi hindi ko kasi alam. Are you with me? Alam niyo ba, marami sa atin, hindi naman talaga intentional na manira ng buhay ng ibang tao eh. Hindi lang natin alam. Are you with me? That's the importance of intentional discipleship. So dito po sa atin, ever since nilagay po natin yung intentional discipleship, kasi nga po, alam po natin, gusto natin gumawa ng tama. Hindi lang natin automatically nalalaman. Amen? Amen? Okay, so sa atin po, generally, we are doing well sa atin pong discipleship. Sabi mo sa katabi mo, good job. Generally po, lahat tayo nagdi-disciple at nagpapadisciple, generally. Tama po ba mga kapatid? Amen? So, good job yung ganun mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng ating church. But there is room for more. Sabi natin, room for more. Kahit maayos yung buhay mo,
kunyari healthy ka na person, there is always room for more. Kunyari nowadays, dahil nga po sa aking maraming sakit na naranasan, I'm very intentional of improving yung aking health. So kahit ang lifestyle ko po ay very healthy lifestyle, I'm still reviewing yung mga books na nagbibigay ako ng books about health para sa ganoon ma-improve po yung aking health, ang aking health at ang pamumuhay ko at pagkaalam ko sa health. Are you following? Amen? So ganun din po sa ating spiritual, kahit mataas na ang antas ng ating spiritual maturity, there is room for more. Amen? Amen. At I hope and I pray na kamukha ko po, ang tingin po natin sa buhay hanggang tayo mamamatay, mag-grow tayo hanggang tayo mamatay. Amen po? Hindi lang tayo mag-grow for the next 10 years and then we stop. No, we grow until we die. Amen? Attractive po sa akin yung sinabi ng Bible. Sabi niya, ang mga matatanda, meron na silang mga mapuputing buhok. At pag may mga mapuputing buhok na sila, full of wisdom. Amen? Amen? Ibig sabihin, habang tumatanda pa lang tao, dumarami ang kanyang alam. At dahil dumarami ang kanyang alam, dapat matagal siyang mamatay. Amen? Bakit siya kinakailangan matagal mamatay? Para marami siyang matulungan, para marami siyang mapayuhan, para marami siyang ma-influence para kay Lord. Amen? Amen po mga kapatid? So ibig sabihin po, ang tao daw po na puti ng buhok, ibig sabihin matanda na, dapat matagal mamatay. Bakit? Ang dami niya ng alam. So dapat, dahil marami na siyang alam, hindi kaagad siya mamamatay. Kasi walang gamit yung alam niya doon sa langit. Tama po ba mga kapatid? Because God knows everything. Yung mga angels malamang, kasing galing lang din natin or even more. Tama? Yung mga saints na nandun sa langit, malamang kasing galing natin or even more. Pare-pareho na tayong perfect doon. But ang gamit ng ating alam ay dito sa mundo. Tama po ba yun mga kapatid? Amen? I'd like to believe na pag tayo na kay Lord, ang gusto ni Lord mahaba ang ating pamumuhay. Amen. Kaso nga lang, nakakat short lang dahil kumakain ka ng karne na mataba. Amen. Nang sabaw niya ay may mantika. With emphasis. Hindi nag-i-exercise. Amen. Walang amen na. Hindi nagma-mountain climbing. Hindi naglalakad doon sa trail sa John Hay. Amen. Wala talaga amen na. Walang nang support na. Hindi natutulog ng maaga, puyat ng puyat. Trabaho ng trabaho, hindi nagpapahinga. Amen? Amen? Nakakat short po yung ating buhay. Hindi dahil sa kalooban ng Lord na tayo makita niya doon kaagad sa langit. Hindi. Nakakat short ang ating buhay kadalasan sa ating kapabayaan. Amen? Are you with me po mga kapatid? So pag iningatan po natin ang ating health, sinunod natin sa salita ng Diyos, generally, napapahaba ang ating buhay. At dahil napapahaba ang ating buhay, dumarami ang ating influence, mahaba ang ating paglilingkod kay Lord, at mas marami tayong taong matutulungan. Tama mali? Say amen. At yun ang kalooban ng Lord. Tama? Tama ba yung mga kapatid? So, pag tayo tumatanda balang araw, masarap yung ganyan eh. Gagamitin ka pa ng Lord, no? Parang ganito, habang patanda ka ng patanda, humihina yung physical mong lakas. Pero dumarami ang inyong intellectual at wisdom galing kay Lord. Tama po? Ibig sabihin, mas effective ka. So hindi ka nakakarating sa mas maraming lugar, hindi ka nakakagawa ng mas maraming bagay, pero mas mahusay ang paglilingkod mo. Kasi mas malalim. Amen po mga kapatid? Mas kalidad. Amen? Tama po ba mga kapatid? So dapat ganun. Nasang point na po tayo, Pastor? Wala pang point. Introduction pala nung. Parang ang haba naman yata, Pas. Ganun po talaga. Minsan, more. Okay, so grow in the grace. Today, I'll be preaching a sermon entitled, The Curse of Not Growing Spiritually. Ano po ang title? The Curse of Not Growing, or in other case, stopping our spiritual growth and maturity. Totoo po ba lahat tayo nag-grow? Amen. At least dito sa ating church, kasi importanteng emphasis natin yan. Dito sa atin, importanteng emphasis yung discipleship. And dahil importante siyang emphasis yung discipleship, lahat po tayo nag-grow. Amen? Amen? In fact, sa tingin ko po, tayo po mga disciple, minsan nakukulitan tayo sa mentor. Yung devotion mo, mentor, devotion na naman. Hindi ba pwedeng tanungin yung aking love life, mentor? Amen po mga kapatid? Amen? Yun yata ang mga tira ni Mark sa'yo, Jeff, di ba? Love life naman ng mentor, ang tanungin mo, wag naman yung devotion.
Kung bakit natin tinatanong devotion, kasi we see to it na maayos ang relationship nyo kay Lord. Amen po ba mga kapatid? Amen? Alam mo yung tanong na yan, napakagandang tanong na yan. Pag nagdi-devotion ng tao, nagpe-pray ang tao, ibig sabihin, automatic sa isang mentor, isang pastor na kamukha ko, ibig yung taong yon na mamuhay ng tama para kay Lord. Amen? Amen? Di ba, ang nanay, pag tinanong anak, anak, kumusta ang pag-aaral mo? Pag sinabi ng anak, mabuti naman po na. Ibig sabihin po, generally yung tanong na yon, yung sagot na yon, may idea yung nanay na the student or the son is doing well. Tama po? Tama? So pag ang mentor nagtanong, oh bro, kumusta ka? Kumusta devotion mo? Kumusta ang prayer? Okay naman po mentor. Yung cell group, kumusta man? Okay naman po mentor. Ibig sabihin yung tanong na po yon, pag sinagot mo yon in the affirmative, nagbibigay po ng assurance si mentor, yung aking spiritual disciples ay nag-grow well. Tungkulin ko pong gabayan siya, kaya I see to it, tinatanong ko siya kung maayos siya ang kanyang kalagayan sa Lord. Amen? Pag hindi, tatanungin ko kung bakit, para matulungan ko siya. No, kunyari, kumusta ka bro? Hindi po maganda mentor eh. Ganun ba? Ano bang challenge mo ngayon? Mentor yung love life. Are you with me? Kasi gusto ko nang magka-love life, kaso lang gusto kong love life, ayaw sa akin. Are you with me? Amen. So bro, po, sama ko muna sa akin doon sa Shilan. Amen? Amen? Kasi yung mga lalaki po doon, nang umiiyak. Amen po, mga kapatid? Amen? Amen? Umiiyak mo na sa life bago sa love. Amen? Okay lang kayo. Sabi mo sa katabi mo, ang seryoso mo nga. Okay, The Curse. Ano pala yung title natin? The Curse. Okay, number 1 na po tayo. Number 1. 4 po ito. Ilan? 4. Basahin po natin. Number 1. It stops short from fulfilling our potentials and that of others. Pag tumigil tayo sa pag-grow spiritually, okay, kung hindi tayo nag-grow, okay, pag tumigil tayo sa pag-grow, pareho po yon, no? Hindi ba pareho? Of course, mas masama yung hindi ka nag-grow. Pero sa atin, halos lahat sa atin, nag-grow na tayo eh. Pero ang temptation sa atin, tumigil. Are you with me? No, you're not with me. Are you with me? Say yes. Okay, so ang temptation sa atin, mag-stop. Parang in a way, lahat tayo naka-enroll na sa pag-aaral, ang temptation na sa atin, tumigil sa pag-aaral. Tama po? Tama? Okay, so, it stops short from fulfilling our. Pag nagtumigil tayo sa pag-aaral, then, hindi natin lubusang ma-maximize yung ating buhay. Tama po? Magagamit, walang problema doon, pero ang pinaka-goal, ma-maximize ang ating buhay at potential. Tama po ba yan, mga kapatid? Are you with me? So, pag tumigil tayo sa pag-grow, ang ating potentials hindi mailalabas, and by extension, pag ang potential natin hindi na ilalabas, ang potential ng ibang ma-influence natin hindi rin mailalabas. Are you with me? Amen? For whatever reason, although mahina nga po yung aking katawan nowadays dahil nga po recovering from sickness, pero nowadays po, dumarami yung aking invitations. And as much as I'm able at capable, gusto kong tugunan yung invitation, gusto kong, yes, sige po, sige. Pero alam ko din naman po na kinakailangan ko ring balansehin yung aking kalusugan. Tama po ba mga kapatid? Amen? So ang ginagawa ko po, intentional po akong pinipace yung aking schedules. At pag nakikita kong masyado ng marami, dinidelegate ko po sa ating leaders. Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen? So kunyari, itong week na ito, magre-retreat siya, magkakandak sana ako ng retreat sa isang church sa Friday. Kaso lang nakita ko masyado ng sunod-sunod yung kinausap ko na si Ate Jezebel na siyang mag-handle ng retreat doon sa isang church. Are you with me? And by the way, wala dito yata si Lara, no? Wala si Lara. Pwede mong pag-usapan natin siya. Si Lara nag-conduct po ng retreat ng BCU, mga staff and teachers ng BCU kahapon. So, siya mag-isa. And of course, ginamit niya yung ilang mga topics natin sa encounters. Nagigit siya po ako mga kapatid. Amen? Amen. So kahapon, may mini-mentor lang po akong churches. At for whatever reason, nakita niya po yung iba na yon na nakikinig siya sa ating retreat. Tapos nakita niya, parang hindi ako nag-speak doon sa retreat. Tapos nakikita niya na may leaders na pupunta doon sa church para mag-retreat. Sabi niya, ang tindi ng mga leaders niyo dito, Pastor. Sabi ko, yes. We designed our church to be that way. Amen po mga kapatid? Everyone is growing and everyone is capable of doing more and more for the Lord. Amen po mga kapatid? Amen? Amen?
Sabi ko sa kanya, and I was saying that with pride. Sabi natin, with pride. Parang nagmamalaki ba? Sabi ko, Pastor, sabi ko sa kanya, halos lahat ng ginagawa ko rito, kaya nang gawin ng aming mga leaders. Kung nag-evangelize, nag-invite din sila. Tuturo ako, nagtuturo din sila. Ang hindi lang nila kayang gawin ay yung pagkakasal. Amen po mga kapatid? Kasi wala silang lisensya. Pag nagkasal sila, siyempre, huhulihin sila. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? I'm sharing it with pride. Pinagmamalaki ko po kayo. Amen po ba mga kapatid? Parang hindi yata kayo natutuwa. Amen? Tama? Para sa akin ganyan, nagbabasa ako ng Bible, no? Si Apostle Paul, laging ganyan ang ugali ni Apostle Paul. Sabi niya, pinagmamalaki ko kayo mga Ephesian believers because ganito katindi ang inyong pananampalataya. Laging ganun siya. Gumagaya lang. Amen? Amen? Ipinagmamalaki ko ang babae na itago na lang natin sa pangalang Pat. Amen? Kasi kahit may klase siya sa school, babalik pa rin siya para mag-conduct ng registration sa EGR. Amen po mga kapatid, amen? Registration lang, pastor, pinagmamalaki. It doesn't matter kung anong laki ng ating gawain. Tama po ba mga kapatid, amen? Ang mahalaga na ma-maximize yung ating buhay. Are you with me? Matthew chapter 4 verse 18 to 20, sabi ni Jesus kay Peter, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers. Sabi natin, brothers. Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Verse 19, sabi ni Jesus sa kanila, come follow me. Jesus said, and I will make you fishers of men. So at once they left their nets and followed him. So, yun po yung summary ng pagtawag ni Lord sa dalawang mamang ito. So nakita niyo sila, nagtatrabaho. Sabi ni Lord sa kanila, follow me and I will make you fishers of men. So ibig sabihin, sabi ni Lord sa kanya, sumama ka sa akin, sumunod ka sa akin, mag-grow ka kasama ko, at habang nag-grow ka kasama ko, gagamitin ka ng Lord magiging fishers of men. Amen? 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 Diba? Kay Jesus, natural yung sa atin kasi yung pag-teaching minsan, ang discipleship, klase. Pero kay Jesus, hindi siya klase. Normal siyang pamumuhay niya. Amen? So, dyan, habang nagkukwentuhan sila, sumusunod sila kay Lord, nagtatrabaho sila, tama po? Nag-uusap sila, kumakain sila ng tilapia. Amen? Galing sa Ambuklao. Amen? And then, habang nagkakain sila, nagse-celebrate sila, and then, nagtuturo si Jesus. So, kumakain sila normal, nagtatrabaho sila normal, nagtuturo si Jesus, nakikinig sila, nagpe-fellowship sila, mahalaga sila, natutulog sila, nagpe-pray sila, nagpapahinga sila. Normal na pamumuhay. Amen? At habang ginagawa pa nila normal kasama si Jesus, nag-grow din sila. Bakit sila nag-grow? Kasi nung nawala si Jesus after 3.5 years, matindi na sila. Nung nandun si Jesus, wala pa silang masyadong nagawa, pero kakasama nila kay Jesus, nag-grow sila, at nang wala na si Jesus, matindi na yung ginagawa na. Ibig sabihin po, nag-grow sila. Sabi mo sa katabi mo, kamukha mo. So balikan natin number 1, kung bakit importante mag-grow tayo ng tuloy-tuloy, because one of the curses of not growing spiritually or stopping short in our growth spiritually is that it stops us short from fulfilling our potentials. And when our potentials are not fulfilled, ang potential ng ibang mga tao na ating influence ay hindi rin mapufulfill. Amen? Amen po? Alam niyo po, palaaral po ako, araw-araw po nag-grow ko, araw-araw po ako nag-aaral. At kung bakit ko ginawang ganyan, kasi gusto kong ma-maximize ang aking buhay. At alam ko naman, ang isang importante kong mission sa buhay ay i-maximize ang buhay ng ibang tao. Are you with me? At first, they may not share yung aking passion. Tama? Yung ibang tao, hindi naman talaga sila, after na mag-grow sila araw-araw, it's okay. But I will continue to influence them. Amen po mga kapatid? Amen? Marami mga tao, hindi sila mahilig magbasa ng Bible, kakapush ko sila, kakapahiram ng libro na hindi bumabalik. Amen? Amen? Hindi, bumabalik din minsan. Amen? Kakapush ko ng gano'n, no? Naalala ko po, may isang akong pastor na minimentor. Ano talaga siya, masipag po talaga sa ministry. Hindi siya mahilig magbasa. Sabi ko sa kanya, Pastor, importante sa ating pastor na nagli-learn, nag-grow. Kasi hindi lang natin imo-model yan, ituturo din natin sa iba. So finally, kaka-harp ko sa kanya, kaka-remind. At first, hindi niya na-appreciate. Opo, mentor, gano'n lang siya sa akin, pero hindi niya ginagawa. Parang yung katabi mo lang. Amen? Opo, pastor, opo, pero hindi ginagawa. Amen?
Amen? Pastor, akala ko pa pang-encourage yung ano mo doon. Kinakailangan may paminsan-minsan may patama. Amen? Parang hindi niya pa yata nahahalata yung aking principle. Generally, I encourage, I empower you. Pero kung hindi po ako magre-review, kung hindi ako magko-correct, hindi kayo matututo. Alam niyo po ba na ang greatest growth natin ay nandun sa area na tayo ay uncomfortable. Ano po ang greatest growth natin? Sa area na hindi tayo komportable. Nagigets po? Ang ibig ng translation yon sa ating ministry is that kung nandito kayo every Sunday, you come and you are always blessed sa preaching ni Pastor. Si Pastor ang galing mag-preach, ang galing mag-encourage. Ibig sabihin, I'm not doing a good job. Ibig sabihin, dapat, bukod sa encouragement, dapat may pitik din ginagawa sa inyo. Are you with me? Kasi yung pitik na yon, mapipilitan kang mag-grow. At ang growth na yon ay nangyayari when you are uncomfortable. Amen? Amen. Alala ko ba, growing up, ang tatay ko po kasi, hindi siya nakapag-seminary. So, in many ways, magaling siya, pero hindi siya refined mag-preach. Pag nag-preach mo siya, patama talaga, papangalanan ka talaga niya. So, tuwing pumunta ako sa church, nag-squirm ako sa aking seat. Ibig sabihin, nag-struggle ako sa aking upuan. Pero ito naman, tinitira na naman ang tatay. Amen! Kunyari sa mukha ko, maganda. Are you with me? Are you with me? So, dahil alam kong tinitira ako ng tatay ko, nag-i-amen po ako at tapos sa appearance ko sa mukha, sa labas, maganda. Amen! Parang na-appreciate ko. Pero sa totoo nun, sa loob-loob ko, gusto ko siyang suntukin. Alam ko, paminsan-minsan, ganyan din po ang feeling nyo sa akin. Amen? Amen. Nakanilag. Pero ganun po, gawin ko pa rin kung ano yung dapat kong gawin. Are you with me? Are you with me? Because I understand that you are not here. I'm preaching to you not to please you. I'm preaching to you so that you can hear the words of God. Amen. Yung words ko, hindi siya nagtatransform. Hindi siya nag-i-improve. Pwedeng magtikil sa ating ears, pero hindi siya nagbabago ng buhay. Pero ang words ni God, magbabago ng buhay. Amen po, mga kapatid? Amen? Gaganda ang buhay mo sa salita ng Diyos. Tama po ba yun, mga kapatid? Amen? Amen? So, yun po, gusto kong alam ninyo, kasi ako po, mahilig po ako na yung ginagawa natin, sinasabi ko yung principle. Kaya alam po ninyo. Are you with me? Are you with me? So, kung po minsan-minsan, may pitik ba, may tira, may rebuke in a way. Tama? Kung bakit merong ganong pitik, kasi kailangan nating lahat yan. Kasi ang growth natin, ang greatest growth natin, nangyayari when we are uncomfortable. Ibig sabihin, ang mentor na wise, hindi lang siya nag-i-encourage, hindi lang siya nag-a-affirm, hindi lang niya sinasamahan ng disciples. Paminsan-minsan, pag nakita niya ang mali, kino-correct niya rin ang mali. Kasi pag hindi ko-correct yung mali, yun po ang hihila pababa ng kanyang disciple. Kunyari, ang disciple mo, magaling mag-basketball. So pag nakita siyang nag-basketball, bro, ang galing mo nung basketball. Laro tayo ka, opo, mentor. Nakita mo siyang magaling siya mag-invite, bro, ang galing mo mag-invite. Good job ha, opo, mentor. Nagaling din siya magbabasa ng Bible, bro, salamat ha, nagpe-pray ka, naramdam ko ang prayer mo. Opo, mentor, salamat. Lagi mo siyang ini-affirm sa kanyang strengths. And then one day, nakita mo siyang nagpo-pornographic picture and video sa kanyang cellphone. So naintindihan mo na yun po ang kanyang weakness. Are you with me? Are you with me? Anong gagawin mo? Will you cover correcting him on his weakness and you will just harp on his strengths? Of course, as a wise mentor, i-affirm mo siya sa kanyang strengths at sa kanyang progress, pero hindi mo pwedeng hindi siya turuan at tulungan sa kanyang weakness. Are you with me? Kasi pag hindi mo ginawa yon, yes, masipag siyang mag-invite. Yes, nagse-cell group siya. Yes, nagbabasa siya ng Bible. Yes, nagpe-pray siya. But one day, sisirain niya ang kanyang buhay, ang kanyang marriage, ang kanyang kinabukasan. Are you with me? Are you with me? So, siyempre, i-deal mo yan. Tama po ba mga kapatid? So, sabihin mo, bro, I'm so happy na ganito ang ginagawa mo, ganito daw, I'm so blessed sa buhay mo. By the way, nakita ko ng isang araw, nakita ko yung picture. I know that you're struggling doon sa area na yun. And hindi kita kinokondemn. I struggle din ako sa area na yun. I want to help you. How can I help you? O nga po, mentor eh. Ano na po yun? Actually, yan, mentor, hindi mo pa alam, 5 years na po ako nag-struggle din. Okay, bro, salamat for sharing that to me. Tara, mag-journey tayo together. Are you with me? Are you with me? Tama po ba, mga kapatid? That's discipleship. So generally, ang discipleship, nag-i-encourage, nag-a-affirm, nagpapasalamat sa disciples,
Pero pag nakikita din po tayo, at lahat tayo hindi perfect. Lahat ng disciples may mga kamalian. Are you with me? Are you with me? Tama po? Tama po? So tayo po, tutunan. Ngayon po mga kapatid, para tayo matulungan ng mga disciples, dapat nasa habit po nating nagsasabi tayo ng weakness. Sa atin kasi, sa Pilipino, no? Generally ang sinasabi natin yung strengths natin. Itinatago natin yung weakness. Kasi para sa akin, kamukha sa akin kasi, kung bakit ko tinatago ang weakness nung unang panahon, which is nagpahamak sa akin, dahil pag nakilalaman ng tatay kong weakness ko, pinapahiya kami. Tinuturo sa amin ng public, napapahiya kami. Nagigets po mga kapatid? Pinipreach ang aming weakness. So ibig sabihin, naintindihan ko na po yung principle. Ang principle, praise in public and correct in private. Ano po ang principle? Praise in public and correct in private. Ibig sabihin, pag nagtuturo ka sa anak mo at sa disciples mo, lagi mo siyang pupurihan sa maraming tao. Pero yung kanyang weakness na alam mo, i-deal mo yon privately. Tama po ba mga kapatid? Dahil nga po ako hindi ganun ang pagka-deal sa akin, napapahiya ako sa aking weakness. So ang ginawa ko, tinago ko ang aking weakness. Which is, nakadali ng aking buhay. Buti na lang, naligtas pa. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? And we don't want you na ang inyong buhay nasa alanganin. Gusto po namin siguraduhin ang buhay nyo nag-grow to your fullest potentials. Amen. Amen. Sabi mo sa kanya, bro, yung ginawa mo kagabi ng alas 12. Amen. Okay pa tayo mga kapatid? Are you learning still? Amen. Number 2, basahin pa natin. Number 2. Okay lang kayo? It prevents, come on, 1, 2, 3, go. It prevents us from fulfilling our unique role in God's plan and purpose. One time nabasa po akong book kay Pastor Cesar. At describe niya ang mananampalataya, tayong mga believers, sa isang malaking cathedral. Sabi natin cathedral. Yung cathedral na yon, sa wall ng cathedral na yon, may mga, anong tawag doon yung simento, sinisimentohan? Ano ba yung, tulungan niyo po ako mga kapatid, kailangan ko kayo sa buhay ko. Ano ba yung, pag nag-build ka ng building, di ba, pag foundation sa wall, yung nilalagay yung, ano na pinupunan ng simento, anong tawag doon? Hollow blocks, yes. Ang galing talaga ni Mark pag ganitong oras. Amen? Amen? Mamaya, hindi na masyado, pero pag ganitong hollow blocks. Sabi natin, hollow blocks. Ibig sabihin po, bawat isa sa atin, isang hollow blocks. Tama po? Tama po? Nandun sa isang cathedral, sa isang malaking building. Pag tinanggal mo yung isang hollow block doon, butas. Amen? Butas yung malaking building. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin may unique role. Sabi natin, unique role. Ibig sabihin, kahit marami tayo, kahit madadami pa tayo ng marami, kahit marami tayo, it does not cancel your role. Amen. Kahit maraming taong gumagawa sa pareho mong ginagawa, it does not cancel your unique role. Are you with me? Are you with me? Tinanggal mo yung isang hollow block doon, butas yun eh. Nagigets? So ganyan po ang example nating mga mananampalataya. Napakarami nating mananampalataya sa buong mundo noon hanggang ngayon at marami talaga yon kasi gusto ni Lord i-maximize yung langit and heaven for eternity. But, mga kapatid, parang pakiramdam natin, we hide from the crowd. Sabi natin, hide. Pag maraming tao, lalo pag maraming church, lumalagong simbahan, na hindi na tayo, nasa likod na lang tayo, hindi na tayo gumagawa. Hindi, marami namang gumagawa eh. Yun ang ating katwiran. Mali tayo dyan. Because ang bawat isa sa atin may unique role sa plano ng Diyos. Are you with me? Meron tayong unique role na tayo lang ang makakapag-fulfill. Amen? Sabi na Rick Warren, it takes all kinds of churches to reach all kinds of people. Amen? Hindi tayo pare-pareho. Ang churches hindi pareho. Ang mga mananampalataya hindi pare-pareho. May unique role tayo. Meron talagang ikaw na kakaiba na gagawin para sa purpose ni Lord. Amen? Amen? Pag hindi po natin ginawa yon, kasi hindi, marami naman yan silang nagsaserve kay Lord eh. Hindi. It does not cancel your potential. So dapat, tuloy-tuloy yung ating growth, tuloy-tuloy yung ating maturity, para sa ganun, mas magamit natin ng husto yung ating unique role sa purpose ng Lord. Amen? Ano yung verse natin dyan, bro? Please.
Ezekiel chapter 22 verse 30. Basahin pa natin ng malakas. 1, 2, 3, go. I looked for a man among them who would build up the wall and stand before them, me in the gap, on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. Sabi ni Lord, unang-una kay Ezekiel, bago siya ginamit ng matindi na bilang isang propeta, sabi niya, gusto ko ikaw manalangin ka, you stand in the gap, ito ang Diyos, nandun ang kanyang judgment sa napakaraming kasalanan ng tao, pero sabi niya, ikaw ang pumagitna, ikaw magpipray, Lord, wag mo munang ibuhos yung iyong judgment, wag mo munang parusahan yung mga tao, bigyan niyo sila ng chance, bigyan niyo po sila ng panahon, bigyan niyo po sila ng opportunity na makapag-repent. So sabi niya, you stand in the gap between heaven and people na nagkasala para hindi dumating sa kanila yung judgment at para magkaroon sila ng pag-asa. Yun po ang tawag doon, standing in the gap. Anong tawag? In a real sense, tayo pong mga mananampalataya, tayo mga believer, we are in the gap lagi. Tama po ba mga kapatid? Nagpipray tayo, Lord, yung disciple ko nanghihina, Lord, abutin niyo po siya, maalala niya po kayo, maalala niya po yung aming cell group. Are you with me? Amen? Maalala niya pong muli manambahan sa inyo, muli maglingkod sa inyo, muli ang kanyang buhay ay gamitin at magpagamit sa inyo. So you stand in the gap in behalf of your disciples. Amen. Amen. Yung mga lost people, yung taong wala pa kay Lord, Lord, sana abutin niyo itong aking kapitbahay, Lord, yung aking kaibigan, magkaroon ng puwang sa kanyang puso na kayo po ay pakinggan, kayo po ay makilala, maka-attend siya ng cell group. You stand in the gap. Amen. Amen. So pag ginagawa po natin, nagmamature tayo, nag-grow tayo, pinufulfill natin ang purpose natin sa buhay, we stand in the gap in behalf of the Lord and other people. Nasa gitna ka. Amen? Amen, Lord? Lord, yung aking disciple, magiging patient pa tayo, Lord. Tiyagaan pa natin ito, Lord. Balang araw yun, marirealize niya rin mga Lord ang kanyang pagkukulang sa inyo. Lord, kilusin mo din ang kanyang puso. Amen? Sa ngayon, puro love life ang inaasikaso niya. Amen. Amen. Ngayon, maasikaso niya kayo. Amen. At magdadance siya for joy. Amen. Dahil sa inyo. Number 3. Okay lang kayo? Okay, basahin natin. Number 3. When we stop growing spiritually, anong mangyayari? It hinders us. Come on. 1, 2, 3, go. Read. It hinders us from being used for the salvation of other people. Pagkatapos nating maligtas, gagamitin naman tayo at magpapagamit tayo kay Lord para maligtas yung iba. Amen? Amen? Pagkatapos nating maligtas, tumigil tayo na magpagamit, hindi maliligtas yung iba. O kung maliligtas ang iba, konti lang. Tama po ba mga kapatid? So pagkatapos nating makilala kay Lord, dapat magamit na tayo sa pagpapakilala sa iba. Malinaw po? Amen? So ang kailangan doon, mag-grow ka. Kasi pag hindi ka nag-grow, darating ang problema. Lahat kasi ng problema, lahat ng klaseng problema darating sa buhay natin. Lahat tayo makakaranas ng problema. Tama po ba mga kapatid? Ang buhay Kristiyano is a life of spiritual warfare. Si Satanas ay buhay at hindi siya mamamatay, hindi siya itatapon sa impyerno hanggang sa hindi matapos ang mundo. Malinaw naman siguro yan sa Bible. Amen po ba mga kapatid? Dahil buhay si Satanas, araw-araw may ginagawa ka siyang kaguluhan, may ginagawa siyang confusion, at ang agenda lagi ni Satan is to stop us short from fulfilling yung ating pong maximum potential. Kahit nag-grow ka ngayon, hindi siya titigil. Titempt ka pa rin niya, kikulusin ka pa niya, i-distract ka pa rin niya, gagawin niya lahat. Hindi lang para ikaw ay pigilan. Ang isang reason nun kung bakit niya ginagawa ang lahat para tayo po ay mapigilan, kundi para hindi tayo magamit sa kaligtasan ng iba. Are you with me? So hindi lang ito about us. Yes, it's also about us. But it's not only about us. It's also about others. Amen. Amen. Tama. Minsan kasi hanggang sa atin lang tayo tumigil eh. Maka-recover naman ako balang araw. Ngayon hindi ako nagsiserve kay Lord. Madali lang naman yan. Makakabalik din ako balang araw, kahit anong gusto ko. Tama po mga kapatid. Makakabalik tayo kay Lord din. Tama naman po yun. Ang problema, hindi tayo ginagamit ngayon ni Lord sa kaligtasan ng iba. Tama po ba mga kapatid? At mahalaga kay Lord yan. John 3:16, For God so loved the world. Sabi niya, that He gave His only one and only Son. Grabe, binigay ang kanyang buhay.
Tama? Dahil mahalaga yung mga lost people. So pagkatapos nating maligtas, ipagamit natin ang buhay natin para maligtas yung mga lost. Amen? 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 Sabi mo sa katabi mo, magpagamit ka na. Amen. Number 4. Parang nahalata ko, parang tatahimik lang kayo. Hindi na kayo nag-i-amen. Para bilisan mo, pastor, magtapos. Huwag ganun kasi tinatagalan ko pag ganun. Say amen. Amen. Okay. But number 4, basahin natin. 1, 2, 3, go. It limits us from impacting the next generation. Mahalaga tayo, mahalaga mga anak, mahalaga mga apo, mahalaga pa yung generations that will come after us. So hindi lang mahalaga si Abraham, hindi lang mahalaga si Moses, hindi lang mahalaga si Joshua, hindi lang mahalaga yung New Testament believers, mahalaga din tayo, mahalaga ang mga anak natin, mahalaga yung mga apo natin, at mga tao pa pong susunod na next generations. Lahat po yun mahalaga kay Lord. Ang tawag ng Bible doon, God is the God of generations. Sabi natin, generations. Siguro naman, madali nyo naman nating basahin ngayon, no? Madali natin tingnan at observe. Ngayon, pahirap ng pahirap, hindi in a sense ng material, kundi palaki ng palaki ang struggle ng bagong henerasyon. Tama po ba yun, mga kapatid? So, struggle yung submission sa authority, struggle yung submission sa parents. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Dati-rati, pag mga nanay at tatay, pagalitan yung ano doon, papaluin ka, susunod ka na, minsan ng pilit, kasi papaluin ka. Ngayon, hindi na. Pag ititreten ng mga parents yung kanilang mga anak, papaluin at paparusahan, ang gagawin ng anak ron, magpapakamatay. Mag-suicide. Are you with me? Are you with me? Yun ang panabla ng mga henerasyon ngayon. So dahil lang sa anak, ang mga parents, sasabihin nila, teka lang, nasobrahan ko yata ng paggalit. Tama po ba mga kapatid? Samantala ang paggalit niya, napakakonti. Pero ang iisipin niya, ano kayang ginawa kong mali na para mag-suicide yung anak? So yung threat ng pag-suicide ng mga bata ngayon, panakot yon, yung mga nasa authority, hindi na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kasi yung mga bata, laging sila ang gustong masunod. Tama po bang interpretation ng sitwasyon natin ngayon? Are you with me? Mga teacher po, nung unang panahon, kami po dahil pinapadipa po kami sa harap. Nilalagyan po ng libro. Pag may mali kami. Gano'n po mga kapatid. So nandun ka. Kung kailan gusto ng teacher, nandun ka. So ngayon, hindi na gano'n. Hindi wala ng corporal punishment ngayon sa school. And pag ang teacher, parang pakiramdam na minsan, kahit hindi pa talaga lubos kahit ang pag-correct, hindi pa gano'n katindi, ang mga bata, gano'n pa rin. Last na naman. Last, suicide. Yun ang panabla ng mga kabataan nga today. Nagigets po ba natin mga kapatid? So anong implication nito sa leadership? Anong implication nito sa ating authority? Ang implication nito, maraming taong nasa authority, hindi na nila ginagampanan yung dapat nilang gampanan kasi natatakot sila na pag ginampanan nila ng maayos, ang tao mag-suicide at sila ang sisisihin. Tama, mali? Kung ganyan ang picture ng ating community, at yun po ang picture natin ngayon, kung ganyan ang picture ng ating community, ng ating society, ng ating world, ibig sabihin, hindi na ini-emphasize yung authority. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, wala nang masyadong sumusunod sa authority. Yun po ang ibig sabihin. Are you with me? Are you with me? Tama po? So kung wala nang pagsunod sa authority, anong mangyayari? Chaos. Hindi na ma-achieve yung order ng Lord. Kasi importante yung authority kay Lord. Sabi na sa Matthew 28:19-20, sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. And the same authority that was given to me, I am giving it to you. Go and make disciples of all nations. Importante ang authority. Are you with me? Amen. So, hindi ko sinasabing magiging harsh. So, kunyari sa aming naranasan, harsh yun. Pero hindi nangangulugan yun, hindi na ako mag-discipline sa aming anak, sa aking anak. Tama po ba mga kapatid? I have to discipline, tingnan ko na hindi magiging harsh. Pero, hindi ko pwedeng i-omit yung disiplina altogether. Tama, mali? Tama? Pinagalitan ng teacher yung estudyante, nagpakamatay. Sa isipin ng teacher, nasobrahan ko ba yung pagalit? Nasobrahan ko ba yung pag-rebuke?
mag-rebuke pa rin siya. Huwag niya lang sobrahan. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Otherwise, kung walang correction, ang tao hindi matututo. Sabi ko nga po, di ba? Ang greatest growth natin nangyayari when we are uncomfortable. So, kung ganitong mangyari, dahil sa takot nagsisicide yung mga bata, sa takot na school magsisicide yung mga estudyante, ang technically speaking, ang nangyayari sa ating school, sa ating mga pamilya, ang nagpapatakbo ng pamilya natin, yung mga bata. Kung anong gusto nila, yun ang nasusunod. Kasi natatakot na tayo na pag nag-emphasize ng authority, magsisicide sila. At tayo ang sisisihin. Imagine nyo, kaya nga tayo ay parents. Kaya nga tayo nasa authority. Kasi alam mo mali at tama. At yun ang i-emphasize, yun ang ituro nyo, yun ang ipatupad. Sige po, palakpan po natin si Lord. Pagdating sa ating pamilya, alamin natin ang salita ng Lord. And we should not be cowards. Kailangan po nila. Alam niyo kung bakit? Hindi na nila nakikita yan sa school. It used to be na sa school, very strong yung authority ng mga teachers. Kino-complement yung authority sa tahanan. Not anymore. It used to be na sa atin pong politicians, mga politics natin, very strong men of integrity. Not anymore. So kung wala na sa politics, kung wala na sa school, saan dapat makita? Sa loob ng pamilya, sa loob ng church. Tayo na lang ang pag-asa. Are you with me? Tama po mga kapatid. So kung hindi pa tayo mag-emphasize ng authority, wala. Saan matututo yung mga bata? Awanin na. Amen? Tama po ba ito mga kapatid? Analyze din natin. Isip din pag may time. Tama ba yung sinasabi? Analyze nyo. Basahin nyo yung kinalalagyan ninyo sa school. I-check ninyo. Tingnan ko nga, i-apply ko nga sa school namin. I-observe ko nga kung anong sinasabi ni Pas, tama ba o hindi. I-observe niyo sa school. Yan po nakikita ko. I-observe nyo sa pamilya. Sa mga kapitbahay, observe po natin. Sa ngayon, pawala yung authority. Kasi nga po, kinakancel ng mga bata. Ang tawag nila sa American, cancel culture. So it used to be pag authority sabi, gawin mo ito anak. Opo, dad. Not anymore. Gawin mo ito anak. Ayaw. Ang tawag doon, cancel. Kinakancel ng bata kung anong gusto niya. Kung anong gusto ng magulang, kung hindi niya gusto. Tumigil ka, magugas ka ng plato. Tumigil na yung cellphone. Ayaw. Kinakancel. So paano matututo yung mga bata pag kinakancel nila yung authority? Saan sila matututo? Sa YouTube. Lahat ng tinuturo sa YouTube, karamihan doon, pagre-rebelde. Ibig sabihin, parami yung rebellious attitude. Tama po ba ako mga kapatid? Amen. Amen. That's why sa ating mga pamilya, sa ating church, sa ating tahanan, emphasize natin kung ano tama. Ang Bible yan, Word of God yan, good yan, gamit yan, hindi lang noon. Gamit niya noon, ang ngayon, at magpakailanman. Ganyan dinesign ng Lord. So nung nandun na siya, bumalik niya sa langit, binigyan niya tayo ng Word of God. Kasi alam niyang kailangan nating guide sa ating pamumuhay. Yes, nandun na siya sa langit, pero binigyan tayo ng Word of God para gabay natin sa ating pamumuhay. We can still and we should still be guided by the Word of God. Malinaw po mga kapatid. Amen. Amen. So ganun po tayo mga kapatid. Para sa akin, mas maraming challenges for today. Siyempre, 1980s akong kabataan, 1990s akong kabataan. So nakita ko, parang bang tumatagal yung panahon, mas parami yung challenge. Pasama ng pasama yung ating mga pornographic magazine. Pasama ng pasama. Pero, marami din namang mabuting bagay. Amen? Dati-dati mahirap ma-discover yung potentials. Ngayon naman, mas madaling na-discover yung potentials. Dati-dati sa panahon namin, ang mga kabataan mahihain. Ngayon, patapang ng patapang ang mga kabataan. In a way, very good din naman. Amen po, mga kapatid. Amen? Dati-dati, pag tinignan kami ng mga parents, hindi ka nakikibo, napaparalyze ka na. Ngayon, mawawala na yung mata, kakatingin sa anak. Hindi pa rin madala ka sa tingin. Nakasampu ka ng tingin, hindi ka pa rin siya. Pero in a way, may mabuti din namang dulot yon. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? May mabuti din naman siyang dulot. Ibig sabihin, dati-rati, mahihain, parang siya'y mango ba? Mga kaming mga bata, siya'y mango, mahihain. Pero minsan, dahil ka sa mahihain mo, hindi rin na-develop ng gusto ang potential. Ang kabutihan ngayon sa mga kabataan, matatapang sila. Are you with me? Dati-rati, nanginginig kami sa public speaking. Mga kabataan ngayon, speak ng speak.
Amen po mga kapatid. Amen? Tama po? Gusto nyo magamit ng maaga, which is marami din namang mabuti. Tama? Mayroon ding masama, mayroon ding mabuti. Tama po ba mga kapatid? So ang goal is to know yung difference. Alamin natin, bawarn sa mga masasama, hindi natin gagawin, at i-maximize natin yung mabuting opportunities. Amen? Dati-dati ang mga nag-i-invest, bibihira. At kung nag-i-invest man, mga mayayaman at sang matatanda na. Ngayon, bata pa lang nag-i-invest niya. That's good. Amen po ba mga kapatid? Dati-dati, kahit yung mga matatanda, hindi marunong sa business. Hanggang katagalan, yung mga ilang mga may edad lang ang nagbi-business. Ngayon, bata pa lang, nagbi-business na. And that's good. Are you with me? Are you with me? Dati, ang matatanda lang, ang puti ang buhok. Pero yung bata pa lang, nagpapakulay na ng puti. Tama na yan mga kapatid. Pagod na ako mag-preach. Hindi nag-i-amen si Silen. Ha? Hindi, pagod naghugas ng 10 plato. 2 Timothy chapter 2 verse 2, I'll end with this. Pwede bang tumayo tayong lahat para mapilitan ako mag-end? Amen? Amen? Okay, 2 Timothy 2 verse 2. Basahin pa natin at ang count of 3. 1. Are you ready? Okay, 1, 2, 3, go. And okay, so yun po yung maraming lahat ng points kong sinasabi actually is encapsulated and summarized by this verse. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, yung lahat ng natutunan mo sa akin, ituro mo sa ibang mga tao at yung ibang mga tao matuturo nila sa iba. Ipapasa, ibig sabihin, sa susunod na henerasyon. Amen? Amen po mga kapatid? Para sa akin, ang pinaka-importante natin gawin is to maximize our life in our own generation. And then, we prepare the next generation to maximize their life in the service of God and men. Tama po ba yung ganun mga kapatid? Amen? So today, sabi nyo, Pastor, tama nga po yun. No? By the way, ang mga ibang mga tao ganito, mga believers, pagdating sa pag-aaral, edukasyon, naintindihan nila, i-maximize ang buhay. Pero hindi nila nakikita sa spiritual. Mali po mga kapatid. Lahat ng areas natin, interconnected. Ano po ang lahat ng areas? Ang ating area ng spiritual may kinalaman sa ating physical. Ang ating physical may kinalaman sa ating intellectual. Ang intellectual may kinalaman sa social. May kinalaman sa emotional. Yung lahat ng areas ng ating buhay, interconnected. Hindi pwedeng isa lang ang i-emphasize mong pinagaganda. Kasi yung hindi mo pinapaganda, aapektuhan at hihilahin niya yung bagay na pinapaganda mo. Tama po ba mga kapatid? And para sa akin, dati illustration ko ito, let's go back to the illustration. Sabi ko ganito, ang ibang areas ng buhay natin, kamukha ng finger natin, ito intellectual, ito emotional, ito physical, ito. Itong area na ito, spiritual, ang pinakamalaki. At ang pinakamalaking area na spiritual is the one who connects with other areas. Di ba? Parang itong apat na ito, parang kahit ilan ang mawala doon, kahit anong mawala doon, parang okay lang. Pero ito, parang ito talaga ang nagde-determine ng apat eh. Malaki ang factor nitong pang-5. Are you with me? Ganyan po ang ating spiritual area. Tama po? Tama? Kunyari, hindi ka nagpe-pray, wala kang relationship kay Lord, it will affect your studies. Tama? Wala kang relasyon kay Lord, it will affect your family life. Amen. Tama? Hindi maayos ang relationship mo kay Lord, it will affect your emotion. Tama? So para sa akin, napakahalaga ng spiritual life at dapat yung lahat ng areas na yon ay pinag-igihan natin, pinagbubuti natin, pinag-grow natin sa ating potential. So maaaring may ibang areas sa buhay nyo na hindi nyo pinag-igihan, especially spiritual. But today, tama ka Pastor, dapat lahat ng areas ng buhay ko, especially spiritual, ay gino-grow ko, ini-intentional kong dinidevelop para ma-maximize ang aking potential. But today, I promise to the Lord that I will do that from now on. Amen? Kung nakalimutan ko man, Lord, patawarin niyo ako, pasensya na, but today, lahat ng areas ng buhay ko, gusto kong i-cultivate at i-maximize para kay Lord. Amen? Sige po, if that is you, you raise your right hand and let's pray together. Father, thank you, Lord, that you love us so much. And it's your design and your joy na ang aming buhay, Lord, ay magamit for your glory and honor and praise. Lord, dalangin po namin na hindi lang kami mag-grow spiritually, but kundi, Lord, mama-maximize ang aming lahat ng potentials
para sa inyong layunin, Panginoon. Today, we pray that ang potential namin in terms ng aming spiritual maturity will happen again at ma-develop again at ma-intentionally na mabigyan, Lord, ng pag-de-develop namin, Panginoon. Kamukha ng pag-de-develop din po namin ng aming intellectual, emotional, career, professional area ng buhay namin, including, Lord, ang aming physical. Lord, patawad kung kami, Lord, nagiging lax sa areas ng aming buhay na hindi namin na-develop, especially, Lord, our spiritual. But today, Lord, alam po namin ang bawat areas ng aming buhay are interconnected. At gusto naming ma-develop yan sila lahat para sa ganun ang aming buhay magagamit. Para sa kaligtasan ng ibang mga tao, discipleship ng ibang tao, para ang aming buhay ma-maximize at ang ibang mga tao ma-maximize din po, Panginoon. Maraming pong salamat sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito. Continue, Lord, to bless them, their studies, their walk with you, Lord, ang kanilang spiritual maturity at ang kanilang area ng paglilingkod sa inyo. Including our marriage, Panginoon, including our physical and our emotional areas. Patuloy niyo pong i-strengthen ito, Lord. At gamitin niyo kami more and more sa amin pong paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.